Hello mga ka-loyal, mga kababayan, welcome po uli sa ating channel. This time po ang project po natin ay ayusin po natin itong hose babe. May leak po kasi, kaya kailangan natin siyang palitan. Siyempre kailangan alisin muna natin itong solder sleeve. Yan po. So subukan natin i-torch. Nakasali lumuwag. Okay, subukan po natin luwagan. Nako po, mahigpit pa rin. So banatan po uli natin ng torch. Yan. Subukan po uli natin. Ang mahigpit pa rin. Ayaw pa rin. It's not budging. Wow. Mukhang ayaw pa rin pong maalis. Subukan ulit natin. It shouldn't be this way. Dapat kanina pa ito natunawan yung solder. But for some reason, may pit. At I don't know why. Kaya pag hindi pa ito lumuwang, I have to do a different way to remove this hose babe. Okay, mga kaloyal, mga kababayan, tignan po natin kung matigas pa rin po. Ayaw gumalaw. Talagang it's not working. Alam po, halos di gumagalaw. Wow, this thing, it's not budging.
This is not working, dude. It's supposed to. Well, mga kababayan, mga kaloyal, hindi po nag-work yung torch. So, this time, linisin muna natin itong copper pipe. At puputulin na lang po natin para mas mabilis. I thought about using this pipe cutter, but I changed my mind. Gagamit na lang po natin yung yung so yan po yung power tool natin. Ilang seconds lang, putol na yan. Ayun, tapos ayan po. Okay, this time, i-deliver po natin itong copper pipe. Ayan. Tapos, lilinisin din po natin sa loob at sa labas. Ayan, by using this little tool right here. Ayan. Para pagka linagay natin yung adapter or your extension na pipe, malinis at maswabing pumasok. Dahil nga po medyo umiksi na dahil pinutol natin, lalagyan natin ng adapter yan bago i-install yung hose bead. At yung pong adapter natin, gagamit tayo ng kumbaga female adapter para maipasok yung hose bead natin. O yung, ayan, yun po yung adapter natin. At saka, i-clip po natin. Hindi na tayo gagamit ng solder dyan. Like yung pong kanina sana na may torch. Ayan, wala nang apoy. Mas maganda. At total, mayroon naman po tayong eye crimp tool or crimper. Ayan. Nagamit na po natin yan a few years ago. Nag-invest tayo dyan at ngayon nagagamit natin every time na may kailangan tayong i-ayusin sa mga pipe natin. So, at least nandyan siya. Hindi ko na kailangang mag-solder. Yung pong solder, magso-solder, mas po yun, mas cheaper yon. Kaya lang ayaw ko nang gumamit ng apoy. Kaya, okay na po to. Crimp mo lang yan. Medyo nahirapan lang tayo ng kaunti dyan dahil wala tayong masyadong puwersa, but na-discard yan din natin. Hindi nakikita dyan pero yung tuhod po natin ginamit ko. Ayan. Nahirapan si Mr. Albert, but okay lang. Ayun. Open up. Ayan. Ayan, tapos na po yan. Pwede na natin ilagay ngayon dyan yung yung hose bead. Pero bago muna, lalagyan natin ng Teflon para hindi siya mag-leak. Ayan. It's a good practice every time na maglagay po tayo ng mga diroskas na pipes. Mas maganda lagyan muna ng ng Teflon para iwas leak. Ayan. Kahit ilang ikot lang. 3 to 4 times good enough. Ayun. Siyempre sa umpisa, hand tight lang natin yan. Ayan.
Ayan. At pagka kailangan ng extra higpit, gagamitan na po natin ng mga hand tool. Yung crescent natin mamaya, yung panghigpit natin dyan. At siyempre kailangan diretso siya. Ayan po. Yung isang pliers natin at saka crescent para pangontra yung isa. And then gagamit tayo ng tubo dyan dahil nangailangan tayo ng puwersa. Medyo maiksi lang yung crescent na ginagamit natin po dyan. So gagamitan natin ng tubo mamaya para may extra leverage tayo. Ayan po. Yan. Para mas madali siyang higpitin. Ayun. Parang extension po yan kumbaga. Ayan. Huwag mo naman masyadong i-overtight. Tama-tama lang. Ayan. That looks good. Check. It is working. Ayun yung tubig. At wala nang leak. At siyempre, i-date natin kung kailan natapos. Okay, ganyan lang po magpalit mga kabayan, mga kaloyal.